Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya mong i-hack ang utak mo? I mean, kaya mong kontrolin ang takot mo. Kaya mong bilisan ang oras kapag kailangan mo. At kaya mong baguhin ang sarili mo kahit wala kang motivation. Hindi ito self-help. Hindi rin ito positive thinking. Ito ang 10 mental hacks na ginagamit ng mga taong matinding mag-isip. Kung handa ka ng kontrolin ang sarili mo, huwag kang mag-skip. Number 1. Kontrolin mo ang isip mo kapag naisip mo ng sumuko. May mga araw talaga, nagigising ka pa lang, pagod ka na. Hindi dahil kulang ka sa tulog, kundi dahil sawa ka na sa takbo ng buhay mo. Sawa ka na sa paulit-ulit na effort na parang wala namang nangyayari. Doon kadalasan pumapasok yung boses sa isip mo na nagsasabing, tama na, enough na, hindi na worth it. Pero ang totoo, hindi ka talaga tamad at hindi ka rin mahina. Napagod lang ang isip mo. At kapag ang isip ang sumuko, sumusunod na lang ang katawan. Dito pumapasok ang pagkontrol sa isip kapag gusto mo nang bumitaw. Ang sekreto, huwag mong kausapin ang sarili mo na parang kaibigan. Kausapin mo ang sarili mo na parang leader. Imbis na tanungin mo ang sarili mo ng gusto ko pa ba? Palitan mo ng ano ang kaya kong gawin ngayon kahit maliit lang. Kasi ang utak mo ayaw ng biglaan. Pero sumusunod yan sa malinaw na utos. Halimbawa, may goal ka. Goal mong mag-ehersisyo. Goal mong mag-ipon. Goal mong mag-aral or magtrabaho sa pangarap mo. Dumating ang araw na ayaw mo na. Instead na pilitin ang buong task, i-shift mo ang focus sa unang galaw. 5 minutes lang, isang page lang, isang hakbang lang. Madalas, sapat na yon para magising ulit ang momentum. Action creates motivation. Not the other way around. Mahalaga ring maintindihan na ang pakiramdam ng pagsuko ay hindi signal na tumigil ka. Signal yan na may natututuhan ka. Kapag wala kang nararamdamang resistance, ibig sabihin, wala ka ring growth. Kaya tuwing pakiramdam mo nahihirapan ka, remind yourself, this is part of the process. Hindi ka pinaparusahan ng sitwasyon mo. Hinahasa ka. At eto pang madalas hindi sinasabi ng iba. Pwede kang mapagod, pero bawal kang magdesisyon habang pagod. Kapag emotional ka, kapag pagod ka, o kapag frustrated ka, automatic negative ang utak mo. So bago ka magdesisyon na sumuko, huminga ka muna. Tumayo ka, uminom ka ng tubig, maglakad ka kahit saglit. Reset the system. Minsan, hindi motivation ang kulang. Clarity lang. Tandaan mo to, hindi mo kailangang manalo araw-araw. Ang kailangan mo lang ay huwag umatras. Kahit mabagal, kahit paunti-unti, basta umaandar ka. Kasi ang totoong talo, hindi yung napagod. Ang talo ay yung tumigil. At kung nasa puntong gusto mo nang sumuko ngayon, this is your sign. Hindi para tumigil, kundi para magpatuloy. Kahit konti lang. Number 2, gamitin mo ang takot para mas galingan. Aminin natin, fear is unavoidable. Kahit gaano ka pakatapang sa paningin ng iba, may mga sandali na kumakabog ang dibdib mo. Nanlalamig ang kamay mo at may boses sa loob na nagsasabing, paano kung pumalpak ako? At madalas, tinuturuan tayo na iwasan ng takot, na parang kaaway natin ito. Pero ang totoo, hindi kalaban ng takot. Power source natin ito. Kapag may takot ka, ibig sabihin, may mahalaga sa'yo. Hindi ka matatakot kung wala kang pakialam. So imbis na pigilan ng takot, gamitin mo ito. Isipin mo to, bago ka magsalita sa harap ng maraming tao, bago ka pumasok sa interview, bago ka sumubok ng bagong bagay, ramdam mo yung kaba. Instead na isipin mong, kinakabahan ako, baka hindi ako handa. I-reframe mo sa isip mo, I'm alert, I'm focused, I'm switch on. Same feeling, different meaning. Ang katawan mo, kapag may takot, naglalabas ng adrenaline. Tumatalas ang senses mo. Bumibilis ang reaksyon mo. Mas nagiging alive ka. Ang problema lang, ginagamit natin ang adrenaline para umatras. Imbis na para umatake. Pero kung babaguhin mo ang direksyon ng isip mo, pwede mong gawing gasolina ang takot. Kapag kabado ka, sabihin mo sa sarili mo, good, this means I care. Let's use this. Relatable to, lalo na kapag may pressure. Deadlines, expectations ng pamilya, sariling pangarap mo, may takot na mag-fail, may takot na mapahiya,
may takot na ma-judge. Pero isipin mo, mas nakakatakot ba ang subukan at pumalpak? O ang hindi man lang sumubok, tapos habang buhay kang magtatanong ng what if? That question alone can push you forward. Ang mga taong nagpi-perform ng mataas, hindi sila takot. Masanay silang makipaglaro sa takot. Alam nila na kapag dumating ang kaba, senyalis yon na oras na para mag-step up. Parang switch, natatakot kang pumindot, pero performance mo ang makikita. Kaya sa susunod na maramdaman mong kinakabahan ka, huwag mong sabihin, ayoko nito. Sabihin mo, okay, game on. I-channel mo ang energy sa preparation, sa focus, sa action. Kasi ang takot, kapag tinakbuhan mo, lalakas yan. Pero kapag hinarap mo, nagiging lakas mo ito. At tandaan mo to, hindi ka gaganap ng mahusay kahit wala kang takot. Mas gagaling ka dahil marunong kang gumamit nito. Fear doesn't stop you. Fear sharpens you. Number 3, kontrolin mo ang oras. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Kasi imposibleng makontrol ang oras, di ba? May mga araw na pakiramdam mo ang bilis ng oras. Parang kakaupo mo pa lang, tapos gabi na agad. Meron din namang mga sandali na sobrang bagal ng oras, lalo na kapag naghihintay ka, kapag kinakabahan ka, o bored ka. Pero ang totoo, hindi naman talaga nagbabago ang oras. Ang nagbabago kung paano mo siya nararanasan. Kapag sobrang focused ka, yung tipong lubog na lubog ka sa ginagawa mo, parang nag-vanish ang oras. Hindi mo namamalayan ang paligid, hindi mo namamalayan ang pagod. That's what people call flow state. At kapag nasa ganitong estado ka, mas mabilis kang matuto. Mas creative ka. Mas productive ka. Hindi dahil mas mahaba ang oras, kundi dahil mas buo ang atensyon mo. Sa kabilang banda, kapag anxious ka o takot ka, parang bawat segundo may bigat. 1 minute feels like forever. Bakit? Kasi ang utak mo, hyper-aware. Lahat pinapansin. Pinapansin mo ang tunog, pinapansin mo ang galaw, pinapansin mo pati ang iniisip ng iba. Kaya pakiramdam mo, ang tagal. Same clock, different experience. Ang magandang balita, may control ka rito. Kapag gusto mong pabilisin ang oras, bawasan mo ang distractions. One task at a time. Patayin mo muna ang notifications. Isara ang ibang tabs. Ilayo mo ang phone mo kung kaya. Kapag mas konti ang hinahati ng atensyon mo, mas madali kang papasok sa flow. At bago mo pa mapansin, tapos ka na. Kung gusto mo namang pabagalin ang oras, lalo na kapag overwhelmed ka, slow down your body first. Huminga ka ng malalim. I-ground mo ang sarili mo. I-feel mo ang paa mo sa sahig. I-feel mo ang upuan sa likod mo. Kapag kalmado ang katawan mo, sumusunod rin ang isip mo. Biglang hindi na nagmamadali ang mundo. Relatable to, lalo na kapag feeling mo, kulang palagi ang oras mo. Hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Kailangan mo ng mas malinaw na atensyon. Kasi kahit 10 oras pa yan, kung hati-hati ang isip mo, parang 5 minuto lang ang nagamit mo. Tandaan mo, ang oras ay pareho para sa lahat. Pero ang karanasan mo rito ay choice mo. Kapag alam mo kung paano kontrolin ang focus at emosyon mo, parang hawak mo na rin ang remote control ng oras. Hindi mo binabago ang oras mismo. Binabago mo kung paano ka gumagalaw sa loob nito. Number 4, pagkontrol sa atensyon at konsentrasyon. Sa panahon ngayon, hindi katalinuhan ang labanan, kundi atensyon. Kahit gaano ka pa katalino o kasipag, kung pira-piraso ang focus mo, talo ka pa rin. Isang notification lang, isang scroll lang, isang sandali lang, at biglang nawala ng kalahating oras mo. Hindi dahil mahina ka, dinisenyo lang talaga ang mundo para agawin ang atensyon mo. Kaya ang totoong kapangyarihan ngayon ay hindi yung maraming ginagawa, kundi kung saan mo binubuhos ang isip mo. Kasi kung saan napupunta ang atensyon mo, doon sumusunod ang oras, enerhiya, at resulta mo. Attention is currency. Kung ibinibigay mo yan kung kani-kanino, huwag kang magtatakang napagod ka, pero parang wala ka namang nararating. Relatable to, lalo na kapag may goal ka, uupo ka para magtrabaho, mag-aral, o mag-isip. Tapos biglang may message, biglang may feed, biglang may video. Sasabihin mo, quick check lang. Pero alam mo na ang ending, na wala ka sa momentum. Ang utak mo kasi, hindi siya built for constant switching. Every time nalilipat ka ng focus, may mental cost.
Parang engine na paulit-ulit pinapatay at binubuhay. Nakakapagod. Ang unang hakbang sa pagkontrol ng atensyon ay huwag mong asahan ang willpower. Limited yan. Instead, ayusin mo ang paligid mo. Ilayo mo ang phone mo kapag kailangan mo ng focus. I-silent mo ang notifications. Mag-set ka ng malinaw na oras para sa isang task lang. Environment beats discipline. Every time. Kapag walang istorbo, mas madali para sa isip mo na manatili sa ginagawa. Mahalaga rin ang pagiging intentional. Bago ka magsimula, tanungin mo ang sarili mo. Ano lang ba ang isang bagay na dapat kong tapusin ngayon? Hindi 5, hindi 10. Isa lang muna. Kapag malinaw ang target, mas madaling kumapit ang focus. The brain loves clarity. At huwag mong maliitin ang power ng deep focus. Kahit saglit lang. Kahit 20 to 30 minutes na tunay na concentrated work, mas malakas pa ang epekto kaysa 3 oras na putol-putol. Kapag naramdaman mong lumulutang na ang isip mo, ibalik mo lang. Walang inis, walang self-judgment. Focus is a skill. Pinapractice yan, hindi hinihintay. Tandaan mo, ang mundo ay palaging hihila sa atensyon mo. Pero ikaw ang pipili kung bibigay ka. Kapag natutunan mong kontrolin kung saan ka tumingin at mag-iisip, at nag-iisip, parang ikaw na rin ang kumukontrol sa direksyon ng buhay mo. Focus is not about doing more. It's about doing what matters without distraction. Number 5, buuin mo ang mabuting ugali ng mas mabilis. Lagi nating iniisip na mahirap bumuo ng mabubuting ugali kasi kulang tayo sa disiplina. Parang iniisip mo, kung mas strong lang sana ang willpower ko, bla bla bla. Pero ang totoo, hindi disiplina ang problema. Environment at sistema. Ang utak mo kasi, tamad by design. Gusto niya ng mabilis, gusto niya ng madali at pamilyar. Kaya kung lalabanan mo yan gamit lang ang lakas ng loob, talo ka talaga. Ang mas mabilis na paraan, gawing automatic ang tama. Imbis na pilitin ang sarili mo araw-araw, iset up mo ang paligid mo para wala ka nang masyadong iisipin. Halimbawa, gusto mong mag-ehersisyo. Kapag nasa loob pa ng bag ang rubber shoes mo, may chance ka pang umatras. Pero kung nakaharap na sa pinto, kita mo agad pagising mo. Mas mataas ang chance na gagalaw ka. Small change, big effect. Mahalaga rin ang pagbaba ng standard sa simula. Madalas kasi, gusto agad natin perfect. 1-hour workout, full focus, no excuses. Pero ang utak mo natatakot sa big commitments. Kaya imbis na 1 oras, sinasabi mo 5 minutes lang. The funny thing is, once you start, madalas tinutuloy mo rin. The hardest part is not the habit itself. It's starting. Isa pang sekreto ay pag-link ng bagong ugali sa dati mo nang ginagawa. Kung araw-araw kang nagkakape, gawin mong trigger yon. Habang nagkakape ka, magbasa ka ng 1 page. Pagkatapos magsipilyo, mag-stretch ka kahit sandali. The brain loves patterns. Kapag may nakadikit na routine, mas mabilis niyang tinatanggap ang bagong behavior. At huwag mong maliitin ang reward. Hindi kailangang malaki. Minsan sapat na ang self-recognition. Sabihin mo sa sarili mo, good job, you showed up. Kasi ang utak mo, naghahanap ng signal na tama ang ginagawa mo. Kapag naramdaman niya yon, mas uulit-ulitin niya ang ugali. Ang pinaka-importante sa lahat, huwag mong i-attach ang identity mo sa pagkakamali. Kapag nakaligtaan mo ang 1 araw, huwag mong sabihin, tamad talaga ako. Sabihin mo, I missed 1 day. That's it. Habits are built by consistency, not perfection. Hindi nasisira ang ugali dahil sa 1 slip. Nasisira lang kapag sumuko ka. Tandaan mo to, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo para magkaroon ng mabuting ugali. Kailangan mo lang baguhin ng 1 maliit na galaw. Ulit-ulitin hanggang sa maging parte na siya ng araw mo. Build the system and the habit will follow. Number 6, may natural na paraan para gumanda ang pakiramdam at focus mo. May mga araw na parang wala kang gana sa lahat. Hindi ka naman malungkot ng todo, pero hindi ka rin okay. Lutang ka, hirap mag-focus, tapos kahit anong pilit mo, ayaw sumunod ng utak mo. Ang ending, sinisisi mo ang sarili mo. Ano bang problema ko? Pero ang totoo, kadalasan hindi mindset ang sira. Chemistry lang ng utak mo. Hindi mo kailangan ng magic pill para gumanda ang pakiramdam at focus mo. May natural ways na sobrang basic pero madalas binabaliwala. Halimbawa, galaw. Kapag gumalaw ka, kahit simpleng lakad lang,
Naglalabas ang utak mo ng natural chemicals na pampagaan ng pakiramdam. Hindi mo kailangang mag-gym agad. 5 or 10 minutes of movement can already reset your mood. Kaya minsan, hindi ka tinatamad, nakaupo ka lang masyado. Malaking factor din ang liwanag. Kapag buong araw kang nakakulong sa kwarto, nakatutok sa phone mo, tapos kulang sa araw, automatic babagsak ang energy at focus mo. Kaya kung pakiramdam mo mabigat ang isip mo, lumabas ka saglit. Kahit tumayo ka lang sa araw, breathe and let your system wake up. Simple pero powerful. Isa pa, tulog at pahinga. Hindi luxury yan. Hindi ka weak kapag nagpapahinga ka. Ang utak mo parang cellphone. Kahit gaano pa kaganda ang apps mo, kung low battery ka, lag ka talaga. Minsan ang kailangan mo hindi motivation, kundi rest. Kapag inayos mo ang tulog mo, kusa rin aayos ang mood at concentration mo. At huwag mong maliitin ang maliit na panalo mo. Tuwing may natatapos ka, kahit maliit lang yan, nagbibigay ang utak mo ng reward signal. Kaya imbis na tingnan mo lahat ng kulang mo, tapusin mo muna yung isang kaya mong tapusin ngayon. One task, one win, then build from there. Momentum is a natural mood booster. May epekto rin ang paghinga. Kapag stressed ka, shallow ang breathing mo. Kaya nagpapanik ang katawan kahit wala namang tunay na panganib. Slow down, deep breath, long exhale. Sa simpleng paghinga pa lang, sinasabi mo na sa katawan mo na okay lang, safe tayo. At kapag kalmado ang katawan, sumusunod ang isip. Ang bottom line, hindi ka sira, hindi ka kulang. Madalas, kailangan mo lang tulungan ang utak mo na bumalik sa tamang estado. Alagaan mo ang katawan mo at magugulat ka, susunod na lang ang focus at magandang pakiramdam. You don't fix your life by forcing your mind. You fix it by supporting your system. Number 7, baguhin mong nakasanayang pag-iisip. Alam mo yung pakiramdam na paulit-ulit ang buhay mo? Parang nakaloop lang. Gumising ka, pumunta ka sa trabaho o gawin ang routine mo, bumalik ka sa bahay, then repeat. Hindi mo masyadong naiintindihan kung bakit parang stuck ka. Ang dahilan, ang nakasanayang pag-iisip mo ang nagdidikta ng mga kilos mo. Yung mindset mo, kahit hindi mo namamalayan, ay parang autopilot sa utak mo. Kung negatibo o limitado ang nakasanayan mo, kahit gusto mong umangat, lagi kang bumabalik sa dating pattern. But here's the good news. Pwede mong baguhin ang nakasanayang pag-iisip. Hindi overnight, pero gradual. Parang pag-rewire ng utak. Halimbawa, kung palagi mong iniisip, hindi ko kaya ito, pwede mong simulang palitan sa kaya ko to. Simulan ko kahit maliit. Sa umpisa, parang pilit. Pero habang ginagawa mo, unti-unti itong nagiging reflex. Your brain starts to believe it. At eventually, magiging automatic na. Importante rin na maging aware ka sa mga triggers mo. Yung mga sitwasyon o tao na nagpapalabas ng automatic reaction sa'yo. Kapag aware ka, may choice ka. Pwede mong i-break ang pattern bago ka magsimula ng negative spiral. Parang pause button sa utak mo. Bago ka tumugon, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pinakamatalinong gawin dito? Instead na basta ka agad mag-react. Madali rin sabihin, pero challenging gawin kasi nakakabit ang habits sa emosyon. Kaya kailangan ng consistency at patience. Think small wins. Isang positibong thought sa umaga. Isang constructive action sa trabaho. Kahit simpleng compliment sa sarili. Lahat yan ay parte ng gradual rewiring. Eventually, kahit stress o pressure, mas handa ka nang tumugon ng may clarity kaysa sa automatic na panic o frustration. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa perfect mindset. Hindi mo kailangan maging positibo 24/7. Ang goal, kontrolin mo ang autopilot mo. Huwag hayaan na ang lumang nakasanayan ang magdikta ng lahat ng kilos mo. Baguhin mo ang pattern at unti-unti, babaguhin rin ang resulta sa buhay mo. Sa simpleng salita, mindset is not destiny. Habits of thinking are. And you can change them. Kaya simulan mo ngayon, kahit maliit, kasi bawat maliit na pagbabago ay naiipon. At eventually, makikita mo ang malaking shift sa buhay mo. Number 8, gamitin mo ng tama ang enerhiya sa araw-araw. Alam mo ba yung pakiramdam na tapos ka na sa buong araw, pero parang wala ka talagang nagawa? O yung tipong sobrang effort mo sa isang bagay, tapos bigla ka ng drain, parang wala ka ng gas sa tank.
Yun ang problema kapag hindi mo alam paano gagamitin ang enerhiya mo ng tama sa araw-araw. Maraming taong nagtatrabaho ng matindi, pero mali ang focus. Ubos ang katawan at isip sa mga bagay na hindi naman nagdadala sa kanila sa goal nila. Ang sekreto, huwag mong ubusin ang enerhiya mo sa lahat ng bagay. Piliin mo kung saan ka magfo-focus. Sa umpisa ng araw, isipin mo kung anong pinaka-importanting bagay na dapat mong tapusin. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng mag-enjoy o gumawa ng iba pang bagay. Ang ibig sabihin lang, priority mo ang bagay na pinakamalaking impact sa buhay mo. Kasi kapag tama ang direksyon, kahit konti lang ang effort mo, mas malaki ang resulta. Isa pa, kilalanin mo rin ang ritmo ng katawan mo. May mga tao na mas alert sa umaga. May iba alert naman sa gabi. Hindi ka robot, kaya huwag mong pilitin ang utak mo at katawan mo sa oras na hindi ka alert. Gamitin mo yung energy mo sa peak moments para sa mga task na nangangailangan ng focus at creativity. Para sa mga bagay na madali lang o madaling routine. Pwede mong gawin sa low energy moments. Parang investment lang. Hindi mo basta ginagastos lahat ng pera mo sa una. Di ba? Pangalawa, huwag mong kalimutan ang small energy boosts. Tubig, pag-stretch, konting walking, or kahit 5-minute mental break. Hindi ka nagre-recharge para lang magpahinga. Nagre-recharge ka para mas efficient ka sa mga susunod na tasks. Parang battery, hindi mo pwedeng ubusin ng biglaan. Kailangan steady ang flow para tumagal. At isa pang tip, iwasan mo ang energy drains. Ano ang mga yon? Iwasan mo yung mga tao, mga habits, o bagay na nagpapababa ng motivation ng walang dahilan. Social media binge na walang direksyon, negative vibes ng ibang tao, o kahit simpleng multitasking na hindi naman productive. Kapag nadidelay ka sa mga distractions na ito, sobrang energy na nauubos sa emotional at mental friction. At yun ang dahilan kung bakit feeling mo pagod ka kahit wala ka namang ginagawa. Tandaan mo, energy management is not about doing more. It's about doing smarter. Ang goal mo sa araw-araw ay hindi maubos ang sarili mo, kundi magawa ang mga bagay na mahalaga habang may focus, drive, at vitality ka pa. Kapag natutunan mo ito, makakaramdam ka ng control, accomplishment, at hindi lang basta pagod sa gabi. Energy is power, but power is useless kung wala kang strategy sa paggamit nito. Number 9, bawasan mo ang takot mo at pag-aalinlangan. Alam mo yung pakiramdam na parang may humihila sa likod mo. Parang may pumipigil sa'yo kahit alam mo sa sarili mo na kaya mo naman. Yan ang takot at pag-aalinlangan. Silent killers sila ng progress. Hindi mo palaging mararamdaman, pero kapag naroroon sila, automatic bumabagal ang kilos mo. Nagdadalawang isip ka, at minsan ay nagtatapos sa, bahala na, baka hindi ko kaya yan. Ang unang hakbang para mabawasan ito ay kilalanin mo ang takot at pag-aalinlangan. Hindi itago o ipagtabuyan. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pinaka-nakakatakot sa sitwasyong to? Kapag na-identify mo yan, biglang nagiging concrete ang vague fears. Parang ilaw sa madilim na kwarto. Biglang nakikita mo kung saan ka dapat tumutok. Sunod, pagsamahin mo sa aksyon. Kahit maliit, kahit simpleng step lang. Takot plus aksyon, magiging confidence. Halimbawa, kinakabahan ka sa harap ng tao. Simulan mo sa isang maliit na audience o kahit sa harap lang ng camera sa bahay. O kaya nag-aalangan ka sa bagong career. Simulan mo sa research o networking kahit konti. Little wins build momentum. At sa bawat maliit na tagumpay, unti-unting napapawi ang pag-aalinlangan. Minsan, nakakatulong rin ang reframing. Ipasok mo sa isip mo, hindi ito failure, ito experience. Hindi ito pag-aalinlangan, ito'y test kung gaano ako kagaling. Kapag pinapalitan mo ang negative label ng neutral o positive, automatic nagbabago ang reaksyon ng utak mo. It's like hacking your brain para hindi siya ma-stuck sa fear loop. Isa pang tip, huwag mong pakinggan ang lahat ng boses sa loob ng ulo mo. Lahat ng iniisip mo, hindi laging totoo. Minsan, takot lang yun, ikaw ng nakaraan o overthinking. Kapag naramdaman mo yung self-doubt, huminga ka, i-check mo ang facts at magdesisyon base sa aksyon, hindi sa feeling. Tandaan mo, ang goal ay hindi tanggalin ang lahat ng takot, kundi matutong maglakad kahit kasama sila. Fear and doubt ay kasama mo, pero hindi na sila humahadlang sa'yo. Every step you take, kahit may kaba,
unti-unti nilang nababawasan ang kontrol nila sa'yo. Sa bawat choice mo na kumilos ka, natututo ang utak mo na magsabing, kaya mo to. Fear and doubt don't vanish overnight. Pero kapag consistent ka, nagiging silent ally sila. Number 10, baguhin mo ang iyong pananaw para magbago ang resulta. Alam mo yung pakiramdam na parang paulit-ulit ang buhay mo? Gigising ka, magtatrabaho, traffic, problems, sleep, repeat. Parang walang pagbabago kahit anong gawin mo. Madalas ang problema, hindi sa sitwasyon, kundi sa pananaw mo dito. Same scenario, ibang resulta ang nakukuha mo, depende sa kung paano mo tinitingnan. Kapag nakakita ka ng challenge, madali kang mag-react ng frustration, galit, o resignation. Pero kung baguhin mo ang lens mo, kahit konti lang, ang problem mo, pwede mong makita bilang opportunity. Halimbawa, late ka sa work, pwede kang magpumilit magalit sa sarili, o pwede mo ring sabihin, okay, may extra time ako mag-think, mag-prioritize, at mag-adjust. Same situation, pero iba ang outcome. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming taong nakakaranas ng stress kahit normal lang ang buhay nila. Kung lagi kang negative, ang utak mo nakatutok sa problema, sa mga mali, sa pag-blame ng sarili mo. Pero kung i-flip mo ang pananaw mo, pwede mong makita ang solusyon, opportunities, at lessons. Ang mindset mo ang nagkukontrol kung paano mo gagamitin ang oras, energy, at choices mo. Hindi ito tungkol sa pagiging laging positibo. Hindi rin ito about ignoring reality. Ito ay about perception shift. Ibig sabihin, pagtanong sa sarili ng paano ko pwedeng gawing tool ang sitwasyon na to para mas lumago ako. Kapag nagawa mo yan consistently, ang resulta ng buhay mo, yung career mo, relationships, health, magbabago din. Parang reality responds sa lens na ginagamit mo. Kaya sa susunod na ma-frustrate ka, ma-fail, o ma-disappoint, tandaan mo, hindi mo kailangan baguhin ang mundo sa paligid mo para magbago ang outcome. Baguhin mo lang ang pananaw mo at automatic magbabago ang paraan mo ng pagkilos. Ang maliit na shift sa isip mo, pwedeng mag-produce ng malaking pagbabago sa resulta mo. Ito ang sekreto ng mga taong laging nakaka-achieve ng goals nila. Hindi nila kontrolado ang lahat sa labas, pero kontrolado nila ang pananaw nila. At doon nagsisimula ang tunay na transformation. Reality doesn't change. It just mirrors your mindset. Number 11, huwag mong paniwalaan ang negatibong boses sa ulo mo. Alam mo yung mga sandali na parang hindi ka na makausad kahit gaano ka kasipag o kabilis kumilos? Yung utak mo, parang may radio sa loob na laging nagchat-chat. May voice na nagsasabi ng, hindi mo kaya to. Bakit mo pa ginagawa to? Mali ka na naman. Kadalasan, hindi mo namamalayan, pero ang boses na yon ang nagkukontrol sa mood mo, sa energy mo, at sa choices mo. Ang totoo, hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. Maraming thoughts sa isip mo ang automatic, self-sabotaging, o puro duda lang. Ang challenge, kung hindi mo hahawakan ang panloob na usapan ng utak, susunod ka lang sa negative loop. May stress, procrastination, at pagkakaroon ng self-doubt. Dito pumapasok ang hack na ito. Hindi mo kailangan patayin ang boses sa loob. Kailangan mo lang maging aware at mag-decide kung papayagan mo siyang mangibabaw. Parang mental DJ ka. Pinipili mo kung aling kanta ang papalakasin at alin ang papatayan ng volume. Kapag natutunan mong i-filter ang negative chatter, mas malinaw ang focus mo, mas mataas ang confidence mo, at mas mabilis kang kumilos kahit mahirap o stressful ang sitwasyon. Pwede mong simulan sa simpleng paraan. Bawat beses na may negative thought, huwag mo agad aksyonan. Tanungin mo sa sarili mo, totoo ba ito? O reaksyon lang ng utak ko sa stress? Kapag praktisado na, automatic na ang utak mo na mag-separate ng useful thoughts sa distracting thoughts. Parang mental declutter. At ang pinaka-powerful, kapag hawak mo ang panloob na usapan, nagiging mas malakas ang positive momentum mo. Kahit may problema sa labas, hindi ka agad madadown. Kahit may setbacks, hindi ka nawawalan ng drive. Ang utak mo nagiging tool, hindi kalaban. Kaya sa mga oras na pakiramdam mo, overwhelmed ka, kapag naiisip mo na hindi ko kaya, itigil mo muna. Huminga ka muna ng malalim at sabihin mo sa sarili mo na okay, may control pa ako sa isip ko. Kaya kong i-handle to. That small shift, ang pag-handle mo ng sarili mong dialogue, pwedeng magbago ng buong araw mo. Sa huli, ang mental strength mo
hindi lang nasusukat sa kung gaano ka kabilis kumilos, kundi sa kung gaano mo kayang hawakan at kontrolin ang boses sa loob ng ulo mo. Inner dialogue mastered is equal to life leveled up.